Iisa ang radyo, tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay, iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Sunday. Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Nas extension sa DZRH at RHTV. Samahan Sa pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni NBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH special coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Gabi ng misteryo. Iba't ibang mga sightings. Meron to sa Ciudad Verdadero na multicolored. And of course, meron din mga kasama na nakakita ng sighting ng UFO na kailangan natin pusisiin mabuti. Sa iba pang mga lugar sa iba't ibang panig ng mundo, meron ding mga sightings tulad nito. Of course, kailangan pa rin ng
iba, kailangan suriin natin mabuti, ano? Especially ngayon, uso ng AI. Ewan ko lang ito kung totoo ito, ano. Ito, meron din dito na kanutang. Ayan. Higit. But pero natin may kakailan, talagang nagpapakita na sila ngayon, based na rin doon sa pahayag ni Bashar, ang ET o alien na channel ni Daryl Anka. Oh my God! Dati pag-uusapan mga kaibigan, kasama ating mga kasamahan sa ghost hunting, na kailangan na rin tumutok sa mga UFO and aliens. Gabi ng Misteryo. Uy, napapaligiran tayo ng mga ghost hunter. Ha? Nandyan si Mamel, nandyan si Brother Bungo, and nandyan din yung iba pa, sina Sir Paul, and of course, nandyan na si Miss Mary Chris, no? And also si Mr. Waray, ayan. Si Brother Elias nandyan din. Si Brother Saldi nandyan din. Alright, so tonight, ano ba ang ating discussion? It's all about our experiences with extraterrestrial beings or maybe UFO sightings. Bakit ko nasabi sa inyo na napapaligiran tayo ng mga Pinoy ghost hunters? I am suggesting actually to our friends in ghost hunting here in the Philippines that while they are doing their ghost hunting or their ghost exploration sa mga lugar na talagang haunted or unexplored or maybe some areas that are sacred or mystical, that they also have to be aware, ha? Maging aware sa existence ng mga unidentified flying objects or UFOs and mga extraterrestrial beings, or we also call them galactic beings. So yan ang magiging paksa natin tonight. Maybe we can hear or we can listen to their experiences if they have their experiences during their ghost hunting. And bibigyan natin silang pagkakataon na magpaliwanag ano nga ba yung kanilang nakita, ano ba ang kanilang naramdaman during the time na mayroong mga marahil ay UFO sa napuntahan nilang lugar. Ano ang difference ito sa karaniwang mga lumilipad sa kalawakan na karaniwan naman talaga yung mga eroplano, and we can analyze kung ano nga ba yung kanilang mga nakuha. Now, we also have some people na talagang naka-experience sa ganito. Especially, meron din tayong friend from astronomy, yung ating young astronomer in Manila, na magbabahagi sa atin ng kanyang experience na akala niya yung nakukunan ng kanyang teleskopyo ay planet, yung pala ay UFO. Now, maybe, we also have friends, mga nasa ghost hunting, na maaring na-experience nila while they're doing the exploration. Meron silang nakita sa kapaligiran, hindi lang sa kalawakan, hindi lang sa taas, kundi sa kapaligiran na marahil ay hindi elemento o mapagkakamalan nating elemento o engkanto, yung pala ay meron din palang extraterrestrial energy or origin. Now, we also have some friends na maaaring kaya bang sukatin ng device itong enerhiya ng mga galactic beings, ng mga alien, and also their spacecraft. Yan ating pag-uusapan ngayong gabing ito sa Gabi ng Misteryo. Kaya wala nga absent. See you all. Gabi ng Misteryo. Mga kamisteryo, ngayong gabi ito pag-usapan natin tungkol sa patuloy pa rin na eksplorasyon sa mga extraterrestrial beings and UFO sightings. Ngayon gabi ito ay susubukin natin na hingan ng kanilang mga karanasan, kanilang mga marahil ay na engkwentro sa kanilang eksplorasyon sa mga haunted places. Ito ang ating mga kaibigan, mga Pinoy ghost hunters. And may saray
Sa bawat hininga, ka ba ang lulutang? Ito ang gabi ng... Hello, magandang araw. This is Pungo TV. Abangan niyo po ako sa programa ni Sir Ray Sibayan, Gabi ng Misteryo. Pag-uusapan natin ang tungkol sa UFO and aliens. Kasi yung mga ghost hunters mukhang tututok na rin sa aliens. Magandang gabi sa inyo lahat. And of course, nandiyan din si Ma'am Elday Reed, ang ating Lady Ghost Hunter, na talagang kasama niya si Mr. Waray. Meron silang nakita, ha? Meron silang nahagip sa kanilang video habang sila naka-live stream ay lumilipad na kakaiba. Hindi siya pangkaraniwang nakikita nating eroplano. Kasi tinanong ko nga kung baka yung light ay tulad ng isang eroplano. Para kina Ma'am L ay hindi. Bulalakaw, parang ano? Unidentified. Ang taas, ang baba lang. Nabidyoan ba? Nabidyoan? So, yung unidentified yun, yung parang, ano? Parang UFO. Ang laki. Nakita niyo ba? Parang ano, parang... unidentified. Sayang yung ganda. Ayan na. And of course, malalaman din natin kung meron din ganitong mga sighting sa ibang mga lugar. And of course, iba pa natin mga kasamahan na gusto mag-share ng kanilang karanasan dito sa ating live na discussion sa DZRH. Kaya walang absent. See you all. Magandang gabi po. Hoy, kumusta na ho kayo, Luzon, Visayas, Mindanao, Worldwide, Universe? Isa pang edisyon ng programang Gabi ng Misteryo. Meron tayong mga panauhin ngayon, ano, mukhang lumalawak ng eksplorasyon ng ating mga ghost hunter. Ano po? Ba hindi lang nakatutok sa mga elemento, mga engkanto, mga multo. Pati na rin sa kalawakan. Ngayong gabing ito, mga kaibigan, ating pong kapiling sa ating program, ang ating mga panauhin sa larangan po ng ghost hunting, and of course meron din po tayong debunker din pinipilit niya i-debunk kung yung mga nakikita ba sa kalawakan ay fake o hindi. Paano ba na fake yun? Brother Bungo, magandang gabi sa iyo. Kumusta ka na? Welcome back sa ating program Gabi na Misteryo. Hello, magandang gabi Sir Ray. So yun lang naman, katulad lang ito nung yung pag-ghost hunting, di ba? Oo nga. Siyempre, marami din gumagawa ng fake na pero definitely may totoo naman. Naniniwala naman ako na totoo 'yon. Medyo kailangan lang natin maging mapanuri talaga sa lahat ng bagay, hindi lang sa pag-ghost hunting. Oo nga. So, ano yung nakita mo na sa palagay mo'y meron ka bang nasilip na dami-dami ng mga video tungkol sa mga UFO, mga allegedly extraterrestrials? Wala ka bang nasisilip doon na gusto mong ma-debunk? Actually, marami naman talaga. Katulad na sinabi ko kanina, katulad din ng pag-ghost hunting Kasi yung field na to, actually ito yung first interest ko bago ang ghost hunting. Itong mga aliens. Kaya lang, syempre, di ba, doon tayo natutok sa isa. Pero parang may konteksto kasi ang alien na paranormal din Yes. Di ba? Meron naman science din. At maraming opportunista din. Ang gusto ko nga patunayan
kung kayang sukatin ng mga existing na mga device yung energy nitong mga extraterrestrials. Kasi karamihan kasi ng mga ito hindi talaga makikita ng tao eh. Especially naka-cloak sila. Sinasadya nila yon na hindi magpakita. And meron silang ganong technology. So, I think kaya nga dapat kasama rin natin sa ating discussion tonight si Zaldi. Pero of course, meron siyang lakad ngayon. Kung anong device, kung kaya bang masukat yung electromagnetic field, o di ba? Actually, yung Geiger counter yata. Yung oo. Yung radiation. Nagde-detect ng radiation. Kasi pag galing sa space, di ba, may radiation. Yes. Pwede yun. Oo. May nabibili sa Shopee Lazada nun. Ayun nga, Pangsukat ng radiation. Baka pwede yun, no? Yun ang gusto ko ring ma-discover. Ano nga bang instrument ang pwede makapag-detect sa kanila? Kasi nung nagpunta kami dun sa Ciudad Verdadero, kitang-kita ni na Brother Elias using their clairvoyance, yung nakalapag na UFO. Ako hindi ko kagad nakita eh. Ano yung nakita nyo doon, Brother Elias, ni Miss Marie Chris sa Ciudad? Paki-on mo nga yung microphone na yan. Oo. Hello? Okay. Nung pumunta po kami doon, una naming napansin agad, yung may parang sasakyan doon na kulay silver. Tapos gusto kong sabihin, yung pala sabay kami ni Marie Chris na nakita siya doon sa spot. At kinukwento ko nga sa kanila na isa pang experience talagang meron, yung umaatras yung sasakyan natin. Wala naman dapat tamaan doon. Kasi di ba may Brother B, yung mga sakyan may mga sensor na detect ng sensor, pero wala naman. Walang dapat atrasan, pero yung sensor ng sasakyan niya, tumutunog yung sasakyan ni Brother Ray. Ibig sabihin, merong tatamaan doon. Doon sa likod. So, wala naman nakikita. So, parang patunay na talagang mayroong nakalapag doon na spaceship. Ganun ba yun? Yun yung mga Tesla. Pati yung mga Tesla cars ngayon. Di ba? Actually, yung mga multo kaya rin ma-detect. Kaya rin ma-detect ng mga sensor. Ginagamit din kasi ng electromagnetic field din eh. So, di ba, doon patunay, yung spot na yun, palikuta at paano tayo, mag-aaberya tayo, paikot. Tumunog siya, tit. Iniisip ko naman, baka naman damo lang. Hindi. Pero imposible. Hindi naman makaka-emit ng radiation or damo. So doon na-confirm na meron doon sa spot na yun. Talaga. Na talagang meron. Tapos yun pa, may nakatayo doon, dalawang nag-grayish na malaki ang mata na mga alien. Na alien na payat. Tapos sabi ko, kala ko ako lang. Eksakto, sabi ni Marie Chris, nakita din niya. Tapos, di ba, na pinipil mong tapos, sinubukan namin ganunin ng palad. Na-feel nyo? May energy siya. Tapos sabi ko nga, i-feel mo yung mismong sasakyan spot. Challenge ko nga, magpakita wala, ayaw ang ganda ng hindi sila umalis, talagang nagpakita talaga sila. Iyon ang gustong makita ni Brother B, saka ni Ma'am L, saka ni Mr. Waray. Yung talagang kitang-kita ng mga mata. Yung time na yun, wala kami dalang EMF. Ang gamit ko yung dowsing rod lang. Sa dowsing rod, pumalo rin. Doon din sa spot na yun. Napatunayan na ni Brother Bungo yung dowsing rod. Kagalingan ng dowsing rod. Kasi kay Ed Caluwag, no? Ayan. So, ito pinag-uusapan natin to. I think it's about time, lalo na yung mga kasama natin sa ghost hunting, na kung sakasakali, meron kayong matsyempuhan na mga sightings na yan, kaya beings, isama nyo na rin sa inyong vlog. Nasa atin ding program, mga kaibigan, si Ma'am L. Dairit, ang ating sikat na Lady Ghost Hunter. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Welcome back, Ma'am El. Kumusta ka na? Okay lang po. Thank you. Invite ulit. Meron kayong nag-collab kayo ni Mr. Waray, no? Saan lugar yung Mr. Waray? Sa Silang Cavite po. Silang Cavite. Ano yung dapat nagagawin nyo dun sa Silang Cavite? Ano ba to? Sementeryo ba to? Sementeryo po. Oo. Nag-explore kami noon. Nawala ko kasi yung ghost ball niya. So bumalik kami sa area na mga dinaanan namin. Doon habang nagbibideo kami,
nag-uusap kami, tapos siyempre naka-live po kami noon sa TikTok Doon lang yung area na yun, doon namin na ispatan na may dumaan na akala namin bulalakaw kasi unang namin parang bulalakaw, pero hindi kasi yung niya, shape niya, bilog, puti yung gitna niya, tapos yung dito niya parang dilaw na yung gilid nung lumilipad. Parang dilaw yung gilid niya na tapos habang tumatakbo ng ganun, yung kulay niya parang kumakalat din. Parang gumaano rin yung kulay ng niya. Parang may buntot, ganun ba 'yun? Parang alam mo yung 'di ba yung kulay Ayan, parang nasa video yan. Gumuguhit, parang gumuguhit din yung kulay ng niya. Oo. Yun parang yung unang tingin ko, kala ko bulalakaw talaga Pero iba kasi yung lipad niya. Hindi siya yung lipad na... Di naman eroplano yun. Hindi rin Kasi iniisip ko eroplano kagad. Kasi po kung eroplano yun, napakababa niya. Dapat maingay yun. Maririnig namin yung ingay ng dapat eroplano. Kasi may supersonic sound ang eroplano. Wala siyang ingay Tapos, ang lipad niya, kung bulalakaw yun, mabilis. Saglit lang. Yun kasi, kung titignan mo, parang dumadaan na. Parang dumadaan siya. Mabilis din siya, pero parang dumadaan. Parang... Hindi siya yung parang talaga. Hindi ba kasing bagal ng helicopter yan? Medyo mabilis siya ng konti sa helicopter. Mas mabilis. Tapos, ang kasi dyan, ang palatandaan kasi yung ilaw Kung ang ilaw binabanggit nyo na yung ilaw na kulay dilaw na sa gilid lang ng ilalim, ay mukhang ganun nga. Pero yung pinakagitna nung ilalim niya, medyo puti na maliwanag. Pero wala siyang blinking light. Sa harap niya po, meron parang blue na nagbi-blink sa blue na sa harap niya. Pero hindi na namin kasi na na pukusan kasi biglang yung music, yung bahay ng Oo, yung pader. Yung pader kasi naharang na kaya hindi ko na rin nahabol. Yung musoleo. Hindi na rin napukusan. Si Ma'am El, nakita rin niya. Anong impression mo, Ma'am El? Ano bang sa tingin mo yun? Ang una ko ring doon is akala ko bulalakaw kasi pag sa himpapawid kasi nasa isip ko kung di eroplano bulalakaw. Huli na naisip ko, baka UFO, parang ganun. Talaga. Oo. Biglang nawala siya si Ray. Talaga? Kasi hinabol ni Waray yun Hinabol ko pa. Paano siya nawala? Hindi na namin kasi gawa ng mayroon niyang harang, yung mausoleo, yung pader, hindi na namin na pukusan. Talagang lumagpas na. Hinabol ko pa para baka mano pa dun sa kabila, pero wala na, hindi ko na nahabol. Sige nga, panoorin nga natin tong encounter nyo doon, RHTV. Pakinggan, please. Pakinggan nga natin yan. Yun yung sinabi ko, tinamong puno. Ang gaganda ng mga bunga. Ano ba yun? Ewan ko, di ba yung nakaraang live ko? Puyo. Ano yan? Nalaglag. Ano yun? Shooting star. Nalaglag siya. Bulalakaw? Bulalakaw yun? Parang bumagsak na aeroplano. Simbak ko lang. Iwan ko kunakunan. Pero mababa yan, sir. Mababa lang yan. Hindi siya yung Mga kasi kung langit yan, kung hindi mo makita kasing taas lang ng malapit lang sa bubong ng bahay. Yung alam niyo yung sir Sibayan, yung eroplano, di ba? Minsan mababa. Pero siya malaki nga lang. Ang lipad kasi ng eroplano, mayroong I don't know kung mayroong malapit na airport diyan sa silang. O kasi normally yung mga eroplano pag gusto mag-land dito sa airport, mababa ng lipad diyan sa area ng Cavite pero ang magiging basehan natin diyan yung tunog. Wala talaga. Kung walang tunog, something mysterious Ayan, pero yung lipad niya unusual Normally ang eroplano, 'di ba pag bumaba palanding na babungo Straight siya. Straight 'yun mini-maintain niya yung direction niya Ito hindi, parang erratic yung kanyang direction, ha?
Saka pa-oblong siya eh, hindi siya pahaba. Oo, pa-oblong. Oblong. Oo. Sa tingin mo, Brother B? ang maganda kasi kanina ini-interview ko si Ma'am L kanina. Kung gaano kataas. Number one, hindi siya peke. Kasi nag-ghost hunting yung dalawa eh. Hindi naman yun ang goal nila eh. Hindi naman yung target eh. Oo, biglang na-capture nila yon. Pangalawa, parehas silang mangha kung ano yung nakita nila. Kasi pag scripted usually, nakita nila yon, surprise, tapos magda-die down eventually. Kasi hanggang parang pinag-uusapan pa rin nila eh. Tsaka imposible na drone yun, no? Ayun, isa pa, nung tinanong ko mababaw, iniisip kong drone, pero maririnig mo yung zzz, yes, ganon. exactly. Kahit na medyo kababaw. Ikaw, may nagdo-drone ka rin ba? Hindi, pero may mga kasama ka nagdo-drone eh. Kahit na medyo mataas na yun, maririnig mo pa rin yun eh. Di ba? Yung sa tama kayo sa Raisi Bayan doon sa sound. Yun nga Yun ang pinaka-compelling doon yung sa sound. Now, yung kung ano man yun, kasi titingnan mo, kung gano'n ibon, hindi naman nag-iilaw ang ibon. Wala. Alitap-tap, masyado naman maliwanag sa alitap-tap. Di ba? Yun yung tinatawag na, actually, imposible naman na kwago yun. Pinalitan na yun name na UFO ngayon eh. UAP na, di ba? UAP, Unidentified aerial dati. phenomena. Ngayon, yun nga, aerial phenomena. Dahil pwedeng sa langit, sa dagat, sa space. Kaya yun yung isa sa mga mystery. Ngayon, kung ididibang ko yan, kailangan mahaba pa at magtitingin ka pa ibang reference pa. Hindi sa isang tingin. So, para sa iyo, this is a legit mga 90% siguro sighting. Pero we cannot say na it is an alien ship. Something mysterious. Yun, UAP talaga, legit na UAP. Yes. So, ayan ha. Kayo rin, tingala din kayo ha, lalo na yung mga nag-explore sa mga probinsya, lalo na especially kapag alam ninyo may mga UFO bases kasi rito na sinasabi according to I don't know if you know Sir Roy Alvarez, yung artista? famous artista, nasa kabilang buhay na siya, the famous ufologist sa Pilipinas, na mayroon siyang mga na-identify dito ng mga UFO bases sa Pilipinas. Kasama na rito yung tinasabing highway ng mga UFO dito sa Zambales. And also, sinasabi meron din daw UFO bases sa Quezon Province, sa Northern Luzon, and dito sa may Central Luzon. I don't know kung may mga sightings pa rin na nare-record na hindi lang inilalabas. Alright. Ngayon, siguro pakinggan natin tong interview ko dun sa isang batang-batang astronomer na meet ko sometime dito sa Cabañeros Boulevard kasi tumitingin sila ng buwan. Incidentally, natanong ko sa kanya kung meron siyang experience about UFO or alien. Sabi niya, meron po akong na-capture pero hindi ko lang nadala, sabi niya, yung kanyang I don't know kung na-video ba niya pero meron talaga daw siyang nakita using his telescope. Ito, pakinggan natin yung ating interview dito kay RJ ng Astro Manileños. Go ahead, RHTV. Gabi na misteryo. Si RJ, meron ka na bang extraterrestrial encounter? Meron po, gamit yung telescope ko rin po. Anong nangyari? Yung 2023. Sandali yung aking mic nasa akin lang. Ilalabas ko yung mic. Yun. Yung 2023, ano nangyari? Ano po, May 2023, nagko-conduct po ako ng moon viewing sa barangay lang po namin. Tapos, tawag dito, mayroon po ako napansin dun sa vicinity po ng moon na may lumulutang. Pero, may may sinusundan siyang direction sa vicinity ng moon. Tapos nung chinek ko po yung tracker, akala ko po may star sa tabi o kaya may planet na magbabypass. Pero wala po sa tracker. Tapos nung pinansin ko siya, same siya ng illumination ng moon, meaning nandun siya mismo sa itaas ng moon po. So kumbaga parang nagpo-float siya doon o kaya parang nagmo-monitor. Anong shape ng object? Para siyang oblong, ganun po. Oblong. Parang ano siya,
para siyang spaceship, pero hindi ko muna po kinonsider na UFO o kaya some sort of extraterrestrial. Kasi baka yung tracker ko po, baka may mali. Pero using the telescope na? Yes po. May may kuha po ako nun. Oh. Ko po yun, nilapit, kinabukasan po, nilapit ko po sa kilala kong prof sa San Beda. Hindi ko na po papangalanan, confidential. Wag na. It's okay. Nilapit ko po doon, tapos ang sabi niya po, baka ko lang daw po, baka may dumi lang yung lens ko. Okay. Pero malinis po yung lens ko po noon. Tapos nung pina-check ko rin po sa iba, sabi naman, hindi naman siya edited, hindi ko naman trip kasi hindi po ganun tao eh. Kasi may post ako sa page may page ako. So kailangan authentic ang pinopost. Ano yung page mo mismo? Astro Manileños. Astro Manila News. Manileños. Opo. Astro Manileños. Opo. Okay. Saan natutunan yun? Hindi ko po siya pinost kasi baka po matabunan ng mga critics. Oo, baka sabihin for clout lang eh. Since yung page ko po, hindi siya ganun kasikat eh. Mababa lang, mababa. Ganun. Kaya hindi ko siya pinost kasi hindi dahil sa gusto kong magpasikat, kundi gusto ko na lang i-keep sa sarili ko. Tama. Kasi baka may maniniwala man sa akin pero mas maraming hindi. Kasi wala akong pinaka-heavy na proof na extraterrestrial yun. Pero para sa akin ngayon, isang malaking misteryo pa rin yun. So, parang ka lang, hindi ka man naman naniniwala ng todo, pero meron kang ganong idea. Oo, po ako nun eh. Sa totoo lang po, hindi po ako nakatulog 2 araw po nung kakaisip kung ano po yun. Okay. Kasi hindi lang po isang tracker yung gamit ko, 3 po. Parehas po yun, wala pong dinidisplay na celestial object malapit po dun sa part ng moon. Pero may nag-appear. Opo. Ngayon po, ang ginawa ko nun, kinabukasan po nung araw na yun, same time, tinignan ko po yung progress ng moon, wala na po dun yung ano. Okay. Ibig sabihin, opo na wala po. Pero kasi kung celestial object yun, hindi po mawawala yun eh. Opo. Ano yun eh, relative yun eh. Ito ba yung first time mo na-encounter yun? Opo. Noong 2023 lang po. Wala na po. Yun lang po. Wala ka namang dream? Wala po. Kaya yun yung pinakamas... Huwag ka mag-alala, Opo. Ayun po yung mas intriguing po sa ganun eh. Kasi isang beses lang pero hindi mo makakalimutan. Pero on your life, sa buhay mo, wala ka naman na-encounter na extraterrestrial so far? Wala. Alam na yung ganito? Wala po. Pero naniniwala po ako na may mga extraterrestrial. Naniniwala ka rin? Opo, kasi ano po ako eh. Bakit? Agnostic po kasi ako. Hindi po ako naniniwala sa mga kilalang religion, pero alam ko pong may creator. So kung may creator, it doesn't mean na tayo lang ang buhay dito. Maraming pwede maging habitable planet kasi marami ring star. So pwede makapag-form ng solar system. Logic ng isang bata tulad mo. Kasi maraming kabataan ngayon talagang hindi pa rin naniniwala sa ganyan. But of course, ilan lang naman, unless na mayroon ng experience. Actually, naman po, heavily hinted na po na may mga nabuhay na po sa ibang planeta katulad po sa Mars. Kasi meron po tayong mga sample sample po ng Martian rocks na may mga fossilized na na so, microbes. Scientific ang approach mo. And I like that. Tama yung ginagawa mo. Pati po yung mga meteorite na bumabagsak po sa atin, nagko-contain din po ng building blocks na trace ng origin po natin. So basically, kung yung mga asteroid na umiikot sa atin ay nagko-contain ng building blocks of life, paano pa kaya yung mga nasa ibang galaxy? Tama. Galing. Si RJ po ito, mga kaibigan, ng Astro Manileños. Astro Manileños. Opo. Astro Manileños. With Dexter and si... Ayan, si RJ. Anong tingin mo doon, Brother Bungo? Tama yung sinabi niya, yung pagiging agnostic, kasi pasintabi sa mga religious na tao, kasi sila yung unang parang kokontra pagdating sa ganyan pero di ba kailangan samahan natin ng religion itong pinag-uusapan natin? I mean, yun lang ang napapansin ko kasi scientific naman yung approach natin din Pero kung akong tatanungin mo naniniwala talaga ako may existence ng life sa ibang kasi ibang galaxy may tatlong compelling proof na Number 1 yung alam niyo wow signal ng SETI. Yes. Yung artificial radio signal na nag-detect sa deep space. Tapos nag-ping back yun.
Pangalawa, yung sinasabi niya na may fossilized na ano. Sa meteor may nakitang amino acid yung building blocks ng DNA. Pangatlo, yung mga na-declassified na videos ng US Army, ng US Air Force. 'Di ba? Yun nga lang, yung wala lang talaga tayong solid proof na yung talagang tunay. Pero yung mga pinanggalingan kasi ng evidence kasi galing sa ano eh. Kung mayroon man siguro ebidensya, di pa nilalabas. Oo. Kaya tuloy-tuloy yung disclosure ngayon eh. Tsaka yung pinanggalingan kasi ng mga compelling evidence na yon, mapapagkatiwalaan yung source eh. Kaya kung akong tatanungin totoo meron. Kaya lang syempre, dahil sa ganyang bagay, limitado ang kaalaman natin, maraming oportunista naman. Yan, Yun naman ang problema. Wag naman sana nilang pikein. Oo. Pero hindi nyo pepeke yan eh. Ma'am El, ikaw ba sa totoo lang, ikaw nasa ghost hunting ka, sa palagay mo ito na ba yung simula rin na mag-explore ka rin dyan? Siguro si Ray. Ibang field to, pero I think it's about time na tayo magising-gising na rin tayo na hindi lang tayo nakatutok sa mga spirits around. Also we can uplift our vibration, di ba? Mas mataas sa vibration kasi yan eh. Ikaw ba kung makakita ka ng alien, Ma'am El, anong gagawin mo? Di ko sure kung ano. Kasi hindi ko pa talaga nakita yung time na yon siya inakunan namin alas 2 kaya yan ang na madaling araw. So 2:49. Sobrang tahimik sa sementeryo. Wala siyang sounds talaga. Pero mantakin mo sa sementeryo merong nakitang ganun. Pero sa mga nag-explore ng ganyan, mas maganda talaga yung pitch black yung nasa paligid mo eh. Yung walang ibang mga ilaw. Kasi kung talaga may makita ka, legit. Na meron ka talaga mahagip, walang pati yung ilaw ng poste, dapat wala yun. Wala. Kaya nga napansin namin agad eh. Di ba madilim? Napansin namin agad dalawa. Dito, dapat kami dalawa, dito kami sa baba kasi hinanap namin yung ghost ball. Nakita namin doon talaga. Kaya nga sa Ray, di ba may sinasabi sila, tinatanong, bakit ang mga ghost hunter laging sa gabi nag-ghost hunting? Hindi lang dahil nakakatakot kasi minimal kasi yung contaminants pag sa gabi. Tahimik, walang ilaw. Yun ang pinakamagandang kondisyon ng... Saka raw yan, yun talaga yung time na yin energy kasi yan eh. Hindi malakas yung mga enerhiya sa paligid. Alright, meron tayong mga nakatutok sa ating program tonight. From Joseph Bandolf Cabrera. Sabi niya, our sun is but one of billions in our galaxy, and the galaxy itself is but one of countless galaxies spread throughout the universe. Yan. Kayo nang bahala maintindihan sa sinasabi niya. Of course, ang ating solar system ay lang yan, alikabok sa buong kalawakan, di ba? Ibig sabihin meron talaga mga beings sa ibang lugar Si Dersan sabi niya, ano ba yung sabi ni Dersan? Alright, tingnan ko lang yung ayan. Sabi niya, yung ibang ganyan, parang yung sa Chinese, yung may apoy sa loob, parang parachute na, hindi. Lantern? Yung lantern, imposible yun. Yung lantern, paakyat pataas Kung malipad man ng hangin, kitang-kita mo na lantern yun. At may apoy sa gitna. Pero sabi ni Dersander, napagkamalan din daw niyang UFO nung nasa Lopez, Quezon siya. From Unica, Ihako, good evening po, Sir Ray. Ayan, from San Jose del Monte, Bulacan. Si Miss Marquez ng Voiceless Whispers, magandang gabi po sa inyo. Michelle Gamboa, Ria Soto, maging si Lavin Chi. Shout out, El Dairit. From moderator mo pala to, Ma'am El. Nakatutok sila ngayon Christian Zeta, ayan. And of course, sa ating pong YouTube ay nandyan din si
Rogue Realities, katakot lang if Black Forest, kawawa yung mga intelligent life na madidiscover. Another one from Full Sea, shout out. Ang dami palang tagahangan ni Ma'am El. Ikaw ba, Brother Elias? Ano naman ang masasabi mo dun sa mga nagpapakita ngayon? Ito ba, sa palagay mo ba, as a psychic, sa palagay mo ba magiging mas palagi na sila magpapakita? Actually, sisimula na talaga siya. Kahit tingnan natin sa astrology, ganun talaga. Marami pang mga experiences na makikita natin sila unti-unti. Ngayon, tingnan mo, katulad niyan, malapit. Di ba, mas malapit mo siyang nakita. Sasakyan pa lang yun. Paano kaya kung yung yung katulad ng nakita namin ni Marie Chris, mismong sila yung makita nyo? O ano kaya yung sabi ni Sir Ray, anong gagawin? Pero ako sa akin, kung nagpapakitang ganun, sinasabi nila na... Hindi ka ba sasakay? Nandito kami. Parang ganun. Hindi ka ba sasakay? Actually, okay lang naman. Pwede naman ako pumunta sa kanila. Hindi naman ang gusto ko makita pag may naka-cloak na UFO tapos sasakayin ka, titingnan ko kung mawawala ka rin eh. Kung mawawala ka rin sa paningin ko, papasakay ka na eh. Yun kasi yung ano eh, di ba parang... Kasi cloak eh, naka-cloak eh. Invisible yung mga ship nila eh. So kung pasasakayin ka, paghakbang mo pa lang doon, ilaw lang siya. Sigurado mawawala ka. O ilaw, tas mawawala ka na. Kaya yung, ibang ka, pero yung si Mr. Bean di ba kwento galing sa taas. Ganun. Parang ganun din eh. Mawawala ka kung paano bumaba. Binim down. Parang bumaba ka, ganun din siya pag aakyat ka. Mawawala ka rin sa paningin niya. Pero sa akin... Classic Mr. Bean. Kasi yun yung... alam namin ni Brother Bean. Hindi ko na naabutan yun. Binim up saka binim down si kung paano siyang bumaba, ganun din pagka mag-abduct sila ng tao. Pero actually wala naman sigurong maglalabas na na-abduct sila. Pero alam ko nangyayari yun normally pag tulog ka. Kasi astral naman kasi yun eh. Pag tulog ka na... Ang sabi ni Sir Roy Alvarez dito raw sa Asia, mga light beings daw talaga dito yung mga karaniwan nagpapakita, mga extraterrestrial na light beings. Although doon sa ibang bansa, let's say in the US, physical. Parang doon kasi yung tinatawag nilang extraterrestrial biological entity, even. Yung bumagsak daw doon sa Roswell, sa New Mexico, ay even yun. Talagang physical being na extraterrestrial. Talagang matatouch mo. Parang tao, matatouch mo talaga. And yun daw dito sa Pilipinas o mga bansa sa Asia ay mga light beings. Mga invisible. Hindi makikita. Hindi makikita ng mata. I don't know kung bakit ganon. Siguro dahil sa mas spiritual ba mga tao rito sa kahit nagkakagulo tayo rito. Anyway, merong projection, merong forecast si Bashar. Ito yung extraterrestrial entity na ichina-channel ni Daryl Anka na by 2027 talagang magkakaroon raw ng open contact. I don't know how do you interpret Brother Bungo nung open contact? Yun na ba kaya yung face-off? Face-to-face? Actually, naniniwala ako doon hindi lang siguro dahil hindi ko pwedeng sabihin na tama yung date, pero alam ko darating yun. Kasi sa pagiging advanced ng technology natin, actually nga yung moon natin, 'di ba, sa dark side of the moon, sinasabi nila. May mga base doon. Yes, yun ang sinasabi. Hindi natin kasi masabi ngayon, 'di ba, sa US dinideclassified na yung mga yung tungkol dyan sa ganyang bagay, nagiging open ang lahat. Kasi itong topic na to, early 2000, kasi parang medyo baliw ka pag itong pinag-uusapan mo. Grabe. Sabihin pa, you're out of your mind. Dapat sa'yo na sa mental. And unti-unting naglalabasan yung mga proof. Diba? Lalo na siyempre, yung Pentagon, di mo naman pwedeng kontrahin yun. Ay, hindi. Lalo Siyempre. na pag naglabas ng... Lalo na ngayon, naglalabas na sila ngayon ng sandamukal na mga UFO sighting recordings. Hinihiring na nga sa sa US Congress.
siguro may mataas ang possibilities. Yun nga eh. Marami kasi akong iniisip dyan. May mga theory kasi yung iba, baka mamaya, yung hindi alien na literal, pwedeng time traveler, pwedeng ibang dimension. Sabi nila mga multi-dimensional beings. Oo. Yung travel from different dimensions. Yun. Kasi yung word na alien kasi malawak yun. Malawak talaga. Kasi napaka-vague actually. Ang unang iniisip kasi ng tao, yung spaceship na gano'n, di ba? Pero maraming ano yun. Naniniwala ako doon na malapit na talaga. Kasi may mga binabanggit din, yung ibang mga, let's say siguro, we can dig up yung ancient civilizations natin. Isa pa yun. Sa Egypt, di ba? Yung mga sinasabing mga nagtayo ng mga pyramids. Actually, sir, sa Bible itself, meron. Yes. Sa Ezekiel 1. Yung mga nanonood, ano yun yung Ezekiel 1. Ayoko naman sila. Yung kanya nakita niya. Yung nakita ni Ezekiel. Yung prophet Ezekiel na metal-like na ng interpretasyon yung maraming mukha, di ba? Yung pala, ano pala yun eh. Interpretasyon ng iba, ito pala ay talagang ship. Kasi magkakaiba yung mukha nung... Pati nga yung buhay ni Jonah na inano daw ng big fish. Kasi yung paglalarawan kasi ng big fish doon, parang yung nagsusulat kasi noon, yun lang ang abot ng kaalaman niya eh. Tama. Parang taga-bundok, di ba? Pag nakita ng eroplano, sasabihin nila bakal na ibon. Ibon. Di ba? Na malaki. Siyempre, idodrawing niya yun na ibon, pero bakal. Pero just imagine, nabuhay si Jonah sa ilalim ng, sa belly ng 3 days. Sabi hindi siya na-digest malaking isda. Tsaka may account na ang ribs daw bronze. Ayoko na magpatuloy ba? Nagbabasa ka pala naman. Hindi kasi actually scientific naman. May mga nagsasabi na yun daw Bible talaga daw. Punong-puno raw yan ng explanation about alien beings and extraterrestrials. I love you mga religious Kaya lang yun daw taga-Vatican na nagsabi nito ay pinatalsik sa Vatican. Hindi, yung Book of Enoch, di ba? Flesh and blood yung mga angels from the sky. Ayan. Diba? Si Brother Elias makakapagpaliwanag dyan eh. Ano man sabi mo doon? Yung bang mga paliwanag doon sa Biblia, mayroon din kaugnayan sa mga beings sa taas? Kasi ang alam lang natin, tao yung linika. Pero alam natin na mayroong yung mga anghel na bumaba dito, tapos lumapit sa mga tao, lumapit siya hanggang sa nagkaroon sila ng mga aso. Yan at sinatawag natin, di ba, mga ano na. Pero ako naniniwala doon kay doon sa kwento ni Enoch. Kasi pag binanood mo siya, binasa mo siya, hindi linabas eh. Literal kasi, na flesh and blood yung mga kasi may mga higante doon eh. May mga higante doon eh. So, hindi siya tutugma doon sa religion. Bakit may mga higante? Pero 'di ba merong si David and Goliath, higante din siya. Si Samson malakas din. Part yun sila raw yung offspring ng ano natin. Sons of God pati ang tawag, di ba? Pero ginawa ang ganun, pero sila may halo sila ng kakaibang dimension. Iba yung lakas nila, iba yung talino nila. Alam ko, even si Solomon, hindi parang lang may pagka-demigod, di ba? Di ba, mapansin niyo yung istorya ng yung sila Hercules. Ito na raw yung doon na natin mga hybrids, no? Anyway, kailangan i-connect sa Bible, pero actually hindi mo pwede sabing sila alien, no? Si Brother Arvin Capasilio, meron din siyang gustong i-share tungkol diyan. Ating panoorin yung kanyang mga sagot sa tanong tungkol sa mga UFOs and extraterrestrials. Brother Arvin, go! Hello at magandang gabi po sa kanilang lahat mga kaibigan. Arvin Capasilio po ng Quezon City. At welcome po sa programang Gabi ng Misteryo sa DZRH Radio. May tanong po dito. What's your wisdom about the extraterrestrials? Are they here to destroy Earth or help humans evolve to higher vibrations? Extraterrestrials exist. Matagal na silang nandito. Matagal na natin silang kasama. Noon pa. Ang patunay dyan, yung mga megalithic structures, yung mga sculptures, mga creatures na may pakpak, kalahati tao, kalahati hayop, maraming kamay, maraming paa, yung mga height na sobrang taas at iba pa. Sa tingin nyo,
iuukit ba sila ng mga tao noon kung hindi sila nakikita o nakakasalamuha? Nandyan ang mga ancient scriptures na naglalarawan sa kanila, mga nilalang na bumaba mula sa langit, pababa dito sa lupa. Sa tingin nyo, isusulat ba sila noon kung hindi sila nakita o nakasalamuha ng mga tao? Ano pa? Mga pelikula. Saan nila nakukuha ang mga ideas ng aliens? Out of imagination? I don't think so. Or maybe out of instinct. Dahil hindi papasok sa isip mo yan ng basta-basta lang. Meron dahilan, meron pinagmulan yan. At ang huli, mga taong nakakakita o nakakarinig ng mga extraterrestrials. Ito yung mga taong well-developed ang third eye or what we call clairvoyant. Basta tandaan po natin, hindi nila kukwento ang mga tungkol sa extraterrestrials, aliens, kung hindi nila ito nakikita o napapanaginipan. Nagpupunta sila dito sa mundo natin hindi upang tayo ay sakupin at gawing mga alipin ang mga tao o sirain ang ating daigdig. Sila ay nagpupunta dito upang itaas ang ating mga kamalayan. Gusto nila maging open-minded tayo na nariyan sila at maging normal sa atin ang kanilang existence. May number 1 question dito. Have you seen an alien or ETs in wakeful state or in sleep dream-like state? My answer is yes, nakakita na ako ng alien not in a wakeful state but in a dream-like state. They do not exist here in our physical plane. Because if they do, marami na makakakita sa kanila. Marami na silang makakasalamuha. They exist in the astral plane. At para makita mo sila, dapat clairvoyant ka or well-developed ang third eye mo. Or sa panaginip kasi when you are dreaming, your spirit is in the astral plane. And there is a tendency that you are going to meet them. Number 2, did you experience alien abduction, astral travel meeting with aliens? Yes, I experienced an alien abduction. Again, sa panaginip. Isang gabi, habang tulog ako at patay ang ilaw, nakita ko sarili ko, umaangat. Nakadapa ako nun. May humihila sa likuran ko. Pag-angat ko sa level ng kisame ng bahay, bigla akong nagising. Ang sakit ng likuran ng katawan ko. Ang hapdi. Then, biglang nagising ang asawa ko at sinabi niyang may narinig daw siyang tunog ng traktora o kuliglig sa labas ng bintana ng kwarto. Paano mangyayari yun? Ang kwarto namin nasa likuran ng bahay. Hindi naman kasya ang sasakyan dun. So sabi ko, isang UFO yun na gustong kunin ako. Pero meron pa akong ikalawang panaginip na kung saan pinatuloy ako sa kanilang sasakyan na kung tawagin natin ay UFO. Pagpasok ko sa loob, sobrang liwanag. Hanggang sa may isang nilalang na lumapit sa akin. Doon bigla akong nagising dahil sa takot. Ibang-ibang itsura niya. Hindi karaniwan tao. Kumbaga dahil sa takot, bumalik ang spirito ko sa katawan ko. Question number 3. Will you be afraid if you ever see them? What will you do? Kapag ako nakakita ng extraterrestrials or aliens, hindi ako matatakot. Bagkus matutuwa pa ako dahil marami akong tanong sa kanila tulad ng mga high-end technology or advanced human development or healing of the diseases. Baka naman pwedeng i-share nila sa atin yung knowledge and skill nila tungkol dyan. Or mga tanong tulad ng Atlantis, Lemuria, Area 51, o yung lugar daw dyan sa isang probinsya sa Bisaya na kung tawagin ay Biringan. Baka alam nila ang sagot tungkol dyan. O baka nandyan sila at ginagawa nilang base yung lugar na yan. Number 4 question. Do you believe these ETs or aliens helped ancient Earth civilization in building colossal structures like pyramids, Stonehenge, and other giant stone artifacts around the world? Yes, I believe so.
Isa din yan sa gusto kong itanong kung paano nila tinuruan ang mga tao kung paano magtayo ng mga megalithic structures. Anong machines na ginamit nila? Gumamit ba sila ng telekinesis or high frequency sound para may angat ang mga malalaki at mabibigat na bato o kahit anong bagay? Number 5 question. If they invite you to join them in their mission or task, are you willing to be one of them? My answer is no. Bakit? At this present moment, may sarili din akong mission o may sarili din akong calling dito sa ating mundo. Well, pag natapos ko na yung mission na yan o pag natapos ko na yung calling na yan, then that's the time sasama ko sa kanilang mission. Alam nyo, kahit hindi naman tayo sumama sa mission nila, pwede naman tayong makatulong sa kanila eh. Mahalin natin ang ating mga sarili, mahalin natin ang ating mga kapwa, mahalin natin ang kalikasan, mahalin natin ang animal kingdom. Nakasama na nila tayo sa kanilang misyon. Dahil nandito rin sila upang protektahan ang ating planeta. Kasi ano man ang mangyari sa ating planeta, it will create a magnetic wave that will also affect their planet. Kaya nakabantay sila, lalong-lalo na sa mga nuclear weapons na wag naman sana ma-ignite at ma-launch para mag-create ng isang malaking digmaan. Maraming buhay mawawala, maraming masasayang na pagkakataon. Yun lamang po mga kaibigan, maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong panahon, sa inyong pakikinig. God bless po, magandang gabi po. So, malaman ha. Parang maganda yung mga sagot ni Brother Arvin sa mga katanungan. So, ngayon abangan natin mga susunod pang kabanata, Brother Bungo, ano ha? Tayo may nakantabay dito naman sa Pilipinas. Ang inaabangan nga dito ay yung ilalabas pang mga records ng Department of War, ng Pentagon ng Amerika. Ayan. Yung disclosure ika nga. Dito kaya lang sa Pilipinas, I think meron din tayong UFO team dito, yung Pag-asa. Merong yung nag-investigate sa Ormoc. Oo, may branch yan sa Pag-asa. Kaya lang sabi nila wala pa daw ganung talagang positive na proof na nag-exist sila. Pero kung pupuntahan mo yung lugar na nakakita ng mga, kasi bata pa sila doon sa may Ormoc. Compelling yung evidence doon, sir Tapos hindi nagbago yung kanilang salaysay noon hanggang sa ngayon. Kahit pag hiwa-hiwalayin mo yung mga bata, isang kwento. So ibig sabihin talagang meron silang nakita na may lumapag doon at merong lumabas na mga alien beings doon sa isang ship. Alright, so sa ating mga kababayan, kayo iniiwan ko po sa inyo itong ganitong mensahe sa inyong lahat. Abay siguro naman maging open-minded tayo and subukin natin lagi tayong tumingala sa taas, sa papawirin, sa kalangitan, and we can appreciate yung kagandahan din ng ating kalawakan. Then at the same time, we can also acknowledge yung presensya nitong mga galactic beings. Ngayon, kung tatanungin nyo ko, ano ba ang makikita natin pag tayo tumingala at masasabi natin na marahil sila nga yung mga nagpapakitang yan. Recently, ang nakikita ko, ito teorya ko lang naman yung magkakaibang kulay na liwanag sa taas. Although of course merong scientific explanation dito yung mga tagapag-asa, yung sinasabing yung multicolored na clouds pero meron akong nakita specifically somewhere in nung nasa Mandaluyong area ko, lumilipad yung yung cloud na yon na multicolored, elongated siya. Parang unusual yata yun, hindi? Di ba? Iba naman yung sabi nila sun halo, yan. Alright. Iba naman merong nagpapakita na itsurang spaceship, pero ano rin yan. Pwede ring i-debunk yan na ano ba yung tawag doon, Brother B? Yung parang
lenticular clouds. Yan, lenticular clouds. Anyway, so Brother Elias, ano ang iyong may iwang mensahe tungkol sa ating pinag-usapan ngayong gabing ito? Para sa lahat po, siguro hindi lang tayo nabubuhay. Tandaan natin, hindi lang tama yung sabi ni Brother Bungo at ni Brother Arvin na hindi yung mga ginawa na hindi alam natin hindi taong gumawa. Katulad ng mga pyramid, yan, yun, mga ganyan. evidence yun eh. Diba? Hindi magagawa yan ng compelling ng evidence tao lang. yun. Tapos yung mga Stone Age, yung mga ganyan, tsaka yung mga naka-drawing dun sa Egypt na mga hieroglyphs. Yung mga pictures ng mga may pakpak. Hindi noon pa yun eh. So, dapat ibukas natin yung ating kamalayan. Tingnan natin, mag-search tayo, mag-aral tayo. Doon natin makikita na hindi lang talaga tayo ang nabubuhay. Hanggang ngayon kasama natin sila. Naniniwala ako ron. Okay. Salamat. Brother Elias, saan ka pwede matungayan sa iyong mga tagahanga? Sa akin na lang pong FB, Elias Pascasio. Sa akin pong page, healing at healing doon po sa aking page, hindi ko masyado matandaan kasi bihira ko naman po siyang binubuksan. So normally doon na lang po sa aking YouTube, Elias Psychic TV at saka sa aking FB. Ayan. Si Ma'am El Dairit, saan ba ang susunod na misyon ng iyong grupo? Kasama si na Mr. Waray and other ghost hunters. Hindi ko pa sure kung saan kami dalawa. Pero sa La Union kasi. La Union. Invited ako. Shout out pala. La Union. Shout out pala kina Aya. Aya Gustli Hour at saka sa sister niya si The Excess. Manila Horror. Shout out. Napunta nyo na ba yung tunnel doon? Yun Centennial gusto Tunnel. Hindi po. Si Brother Biata gusto rin pumunta doon eh. Oo, pag may pagkakataon. Centennial Tunnel. Open pa ba yun? Open siya si Ray. Okay? Niyaya nga nila ako doon. Ano bang mayroon daw doon? Yun lang ang hindi na nakwento. Ano to, prelude na to dun sa susunod na topic natin next week tungkol sa ghost hunting. So, ano ba yung gustong-gusto nyo makita sa ghost hunting? Yan. Ghost. Multo. Ghost lang? Multo. Yun lang? Lahat. White lady, black lady, blue lady. Pero ngayon, sa ngayon si Ray, sa ngayon, parang gusto ko na rin tumingala eh. Ay, samahan nyo naman yun. Oo, di ba pumunta tayo sa factory? Sa langit. Nakatutok na ako dun sa langit. Kapag may feeling kayo na kailangan yung tumingala kayo, baka meron kayong mahagip. Ayan. Nakita ko rin dun sa factory yung iba-iba kulay. Ano yan siya? Yung nag-steady siya pero iba-iba kulay niya. Bituin lang ba yun? Factory? Doon pumunta kami ng gabi. Baka naman baka star. Star lang. Di ba star yun? Kasi pwede rin mapagkamalan yan eh. Yung mga lights sa taas, pwede rin star or planet. Nakatitig nga ako eh. Gisum ko sa yung Space Station. Yan yung ISS. Yung ISS kasi dumadaan din yan eh. International Space Nakita ko na yun kung paano dumadaan dito. Parang ano lang siya, para din siyang star. Kung dumadaan yung ISS natin, International Space Station. Alright. Iba naman yung mga satellite, no? Yung mga satellite na palutang-lutang dyan. Ayan. So, saan ka pwedeng matungayan na Ma'am El Dairit? Ayan, so sa YouTube, El Dairit Ghost Hunter po. Ayun. At saka sa TikTok. Walang puknat. Walang puknat. Walang pagod sa pag-i-explore. Ayan. Doon lang kayo, no? Commute pa. Naga-commute lang. Next time siguro naka-Tesla. Si Brother Beata, masusunod naka-Tesla na yan. Mr. Waray, saan ka pwede matungayan sa iyong mga vlogs? Sa YouTube po, tsaka sa TikTok po. Mr. Waray 1968, yun lang po yung pangalan ko. Bakit 1968? Sa ano po yun? Sa fraternity number po. Okay. Akala ko pinanganak ka nung 1968. Ako, 86. Okay. Ako 1968 eh. Nagkabukingan. Ayan. Salamat, Mr. Waray. Brother B, ano ang exciting na matutunghayan ng ating mga kababayan? May bago akong channel. Oy! Bungo Mystery Inc. Hiniwalay ko na yung paranormal. Talaga? Yung ghost hunting. Yung kabila ay tungkol naman sa mga controversial. No. Tsaka kay Norman Mangusin.
Shoutout Alex Pabella. Talaga di mo tinatantanan si Norman. Hanggang ngayon. Nami-miss ko na eh. Pero yun lang pagdating sa usapin na ganito, kailangan talaga open lahat ng isip natin. Tama, maging open-minded. Kasi sometimes magsasalita ka pa lang, pipigilan ka na, ay masama yan. Oo. Pero maganda kasi pakinggan nyo din naman. Yun lang. Ayan. Pakinggan lang, maging open-minded. Wala naman siguro masama na... Hindi naman ka i-convert. I-observe lang natin yung mga ideas, yung mga information. Pero malay mo natin na makatulong sa atin. So, ano yung ulit channel mo, Brother B? Bungo Mystery Inc. Bungo Mystery Inc. INC. Tapos yung isa, Bungo TV. Ayun. So, niretain mo yung isa. Oo. Alright, okay. Salamat to. Okay. Thank you. Salamat sa ating mga nakatutok po sa ating Gabi na Misteryo. Next week, abangan po ninyo. Abay, nandito rin yung taga San Pedro Ghost Hunter, sina Sir Paul and si Ma'am Tricia. Ayan, ha? And of course, yung mga taga Tarlac, ha? Darating din dito si Boss Lac, And sino ba yung mga kasama natin next week, Mamel? Ikaw, tapos si Boss Wino. Yun, si Saldi. Yan, darating din si Saldi ng Ghost Tech. Magpapakita ulit siya ng mga device na kanyang ginawa. Actually, ang mamahal naman kasi ng mga paranormal equipment. Oo, mahal talaga. Mantakimis, ang nakita ko na worth 20,000. Sir, may SLS camera na. Mayroon ka ng SLS? Yung legit, 35,000. Wow. Iba na talaga. Ay, oo. Ano ko pala si Ray. Sven, thank you so much for the si Sven, yes. ng German. He's the one who gave it to me. So, he's a German ghost hunter, right? Shout out pala sa mga moderators ko, si Ray. So, nasa ngayon si Sven? Pauwi na bukas. Madaling araw. Germany. Ano bang sa kanila ang greetings? Guten Tag? Kapag morning, Guten Morgen. Salamat po sa mga tumutok po. Thank you so much sa ating mga nakagapay. Sina Dersan Der, si Adrian Enriquez, si Ria Soto, Voiceless Whispers, Tristan Gulay, Criselda Virame, maging si Joseph Cabrera, and Unica Iha Ko, and of course si Rug Realities, at marami pang iba. Inyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat. Pilipinas ang oras, 11:09 ng gabi. Ngayong 87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa. Dahil tayo ay Pilipino. DZRH. 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyo